Ito ang zombie drama na hindi ko natapos na panoorin noong kolehiyo. Ang kwento ay nagsisimula. Sina Rick at Shane ay mga opisyal ng pulisya ng county. Naka-duty silang dalawa, nagkukwentuhan as usual. Tumutunog ang radyo, hinahabol ng punong himpilan ng isang grupo ng mga magnanakaw at kailangan ni Rick na harangin sila sa kalsada. Agad na pinakinggan ng dalawa ang aksyon. At makalipas ang ilang minuto, nakarating na sila sa interception site. Inilapag ni Rick ang mga spike sa lupa. Pagkatapos ay ipinarada ang sasakyan sa gilid ng kalsada at hinintay na dumating ang sasakyan ng mga magnanakaw. Pagkaraan ng ilang sandali, isang pribadong sasakyan ang hinahabol ng mga sasakyang pulis. Ito ang grupo ng mga tumitakas na tulisan. Sila ay tumakbo sa ibabaw ng mga spike nang walang insidente. Ang pag-scrape ng gulong ay nagpaanod sa kotse ng higit sa 10 metro. At kalaunan ay tumaob at gamulong sa gilid ng kalsada. Ngayon ay hindi na nila alam kung ano ang nangyari sa mga magnanakaw sa loob. Nanguna si Rick at maingat na lumapit sa sasakyan. Isa sa mga tulisan ang lumabas sa driver's side at binaril ang mga pulis sa unang pagkakataon. Isang matinding labanan ng baril ang sumiklab sa pagitan ng dalawang panig. Tinamaan din si Rick sa dibdib. Binaril din ng mga pulis ang magnanakaw na ito. Kakalabas lang ng isa pang magnanakaw at nakipagbarilan hanggang sa mamatay ngunit agad din itong napatay. Tumakbo muna si Shane para tingnan ang kalagayan ni Rick. Buti na lang at bumangon siya at sinabing ayos lang siya. Ang bulletproof vest na suot niya kaninang umaga ay nagligtas sa kanyang buhay. Hindi nila napansin na may ibang tao sa loob ng sasakyan. Tulad ng sinabi ni Rick kay Shane na huwag sabihin sa kanyang asawa ang tungkol sa pangyayari. Natarante si Shane at hinubad ang kanyang kamiseta para pigilan ang pagdurugo. Sinigawan niya ang kanyang mga kasamahan na tumawag ng ambulansya. At ito ang kanyang matalik na kaibigan. Pagkatapos ng resuscitation, wala na si Rick na nagbabanta sa buhay ngunit nakome siya sa mahimbing na pagtulog. At malabo niyang nakikita si Shane araw-araw na may dalang mga bulaklak para makita siya. Hindi ko alam kung gaano katagal. Pero sa wakas nagising si Rick. Sa alaala niya, parang ngayon lang nandito si Shane. Pero maya-maya ay nakita niya ang vase sa tabi nito. Matagal nang nalanta ang mga bulaklak sa loob. At mukhang matagal nang walang tao nagpumilit siyang bumangon para tingnan ngunit diretsyong bumagsak sa sahig. Marahil dahil sa sobrang tagal niyang nakahiga sa kama. Inilabas niya ang serum at tinawag ang nurse para tulungan siya. Ngunit walang sumasagot. Maya-maya, dahan-dahan siyang umayos at binuksan ang pinto ng kwarto. Sumugod si Rick sa gripo at uminom ng malaking tubig sa gripo. Pagkatapos ay pumunta siya sa koridor ng ospital. At siya ay natigilan. Ang lugar ay naging lubhang sira-sira. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari. Ngunit ito ay kitikot-takot na tahimik, walang tao doon. Naglakad si Rick patungo sa nurse's station. At ang unang bagay na sinubukan niyang gawin ay dial ang telepono ngunit nawala ang signal pagdating niya sa isa pang aisle. Hindi siya makapaniwalang tumingin sa aisle sa loob. At may bangkay na nakahandusay sa sahig. Ay ngumunguya ng isang bagay nagmamadaling lumingon si Rick sa kabilang side para tingnan mas malala pa ang sitwasyon dito. May mga butas ng bala at dugo sa buong dingding. At kahit na bakas ng mga pagsabog. Ang akala ni Rick ay isang kalokohan lang. Ngunit gumalaw ang pinto. Ang ilang mga sumisitsit na tunog ay nagmula sa loob. At ang mga palad ay lumalabas mula sa loob. Tingnan ang kanyang mga kuko ay hindi normal na mga tao ay dapat magkaroon. Rick ay devastated. Sinong makapagsasabi sa kanya kung ano ang nangyayari dito? Nawala ng kuryente ang elevator. Kaya kinailangan niyang umakyat sa hagdan para makaalis sa nakakatakot na lugar na ito. Napuno ng amoy ng alikabok ang hagdanan. Mabuti na lang at kakakuha lang niya ng isang kahon ng posporo sa nurse's station. At pagkaraan ng ilang minuto, sa wakas ay nabuksan na niya ang pinto sa unang palapag. Hindi siya komportable sa maliwanag na liwanag. Ngunit dahan-dahan siyang naglakad palabas. Pagtingin sa bukas na espasyo, may mga puting bag na nakatambak. Ngunit lahat ng mga ito ay mga bangkay. At may makapal na daan-daan sa kanila. Ayaw ni Rick na manatili, gusto lang nilang umalis sa ghost place na ito. Dahil sa panghihina ng katawan, kamay at paa na lang ang nagagamit niya. Pero natigilan siya sa nakitang nasa harap niya parang army ang nakapwesto dito. Pero ngayon ay wasak din. Napakaraming kakaiba, at si Rick ay manhid, gusto na lang niyang magmadaling umuwi at makasama muli ang asawa. Sa daan, gusto sana niyang sumakay ng bisikleta. Ngunit kalahating dosenang katawan ang gumapang patungo sa kanya. Ito ay hindi siyentipikong loika. Hindi nagtagal ay bumalik siya sa bahay at tinawag ang pangalan ng kanyang asawa. Ngunit walang sumasagot sa kanya. At maging ang kanyang anak na si Carl ay wala saan man. Sinuri ni Rick ang lahat ng mga silid ng walang swerte. Medyo nasira si Rick. Ang kanyang asawa at anak ay lahat sa kanya. Pagtingin sa labas ng mundo, marahil ay nakatagpo sila ng kasawian sa pag-iisip tungkol dito. Napasigaw si Rick sa sakit at pagkatapos ay sinampal ng malakas ang sarili. Kung panaginip ito, gumising ka, ngunit ito ang katotohanan. Si Rick ay nakaupo sa harap ng kanyang bahay sa isang estado ng kawalan ng pag-asa. But when he finally saw someone alive on the street, ang maliwanag na liwanag ay lumabo ang kanyang paningin. At isang figure ang lumitaw sa kanyang likuran. Sinampal siya ng pala na walang malay. Ito ay isang batang lalaki na sumigaw para sa kanyang ama na magmadali. Tumingin si Rick sa malayo. At hindi nagtagal ay lumitaw ang isang may sapat na gulang sa kalye at tinapos ang lalaki sa isang shot. Pagkatapos ay mabilis siyang lumapit sa mukha ni Rick.
Nang makitang okay na ang kanyang anak, tinanong niya si Rick kung bakit siya nakabenda. Medyo nalito si Rick, ang lalaking ito ay patuloy na nagtatanong sa kanya kung anong uri ng pinsala ang kanyang natamo. Bago pa makasagot si Rick ay nahimitay na siya sa pagod. Nang muli siyang magising ay nakahiga na siya sa kama. Nakatayo sa tabi niya ang bata na may dalang sandata. Nakasecure ang kamay niya sa kama. Nagpalit na ng benda ang lalaki. Sinimulan niyang tanungin si Rick kung anong uri ng sugat niya. Walang ganang sinabi ni Rick na tama ito ng baril. Hinawakan muli ng lalaki ang kanyang noo. Pagkatapos ay kinalas niya ang tali. Pagkatapos ay pumasok si Rick sa sala na nakakumot. Bubuksan na lang sana ng lalaki ang bintana para makalanghap. Sinabihan siya ng lalaki na huwag gawin. Baka maakit sila sa liwanag ng bahay ngayon ay nasa labas na ng kalsada. Hindi naintindihan ni Rick ang sinasabi niya. Nakita niya lang ang lalaking ito na bumaril ng lalaki sa maghapon. Ang sabi ng lalaki ay mukhang kailangan mong magsuot ng salamin, zombie yan. Pagkatapos ay nagsimulang kumain ng tatlo. At sa pag-uusap lang nila nalaman na si Rick ay nakoma matapos magtamo ng tama ng baril. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. At nakita niya ang mga katawan kung saan-saan. Napagtanto ng lalaki na hindi nakakagulat na kumilos si Rick na parang wala siyang alam at pagkatapos ay ipinaliwanag sa kanya kung ano ang nangyayari sa labas. 1 buwan na ang nakalipas. Ang virus ay sumiklab, lahat ng patay ay magiging zombie at aatake kapag nakakita sila ng mga tao. Nasaan ka man, kailangan mong tumahimik. Isa sa pinakamahalagang bagay ay ang hindi makagat. Nakita ng lalaki si Rick na nakabenda noong araw, kaya naman kinabahan sila pagkatapos makagat. Lalagnatin sila at magiging isa sa mga zombie. Sa ikalawang kalahati ng gabi, nagsimulang magpahinga ang tatlo sa sala. Nagkakilala sila, ang pangalan ng lalaki ay Morgan. Ang mga kaibigan ay masyadong pamilyar sa kanya. At ito ang pinakaunang hitsura ni Morgan. Kasama pa rin niya ang anak niya. Narinig niyang pulis si Rick at agad na namangha. Sa oras na ito, may alarm ng sasakyan sa labas. Ipinaliwanag ni Morgan na marahil ay isang zombie ang aksidenteng nataman ng kotse. Na nangyari noon, pagkatapos ay pinatay nila ang mga ilaw at pumunta sa bintana upang tingnan. Si Rick ay nakikiusyoso din na tumingin sa labas. Sinabi ni Morgan na totoo ang mga zombie. Sa ngayon, may 12-12 ng mga zombie na gumigala sa labas. Tumingin ang maliit na bata sa labas at nakakita ng isang pamilyar na figura. At medyo natuwa siya. Ito ang kanyang ina. Pagkatapos, ibinagsak niya ang sarili sa ilalim ng mga takip at tahimik na humikbi. Maaaliw lamang siya ni Morgan sa pamamagitan ng hindi pag-iyak ng malakas. Pinagmamasdan pa rin ni Rick ang mga zombie na ito. Ang pangyayaring ito ay nagpabaligtad sa kanyang pananaw. Kinabukasan, inilabas ni Morgan at ng kanyang anak si Rick. Tinuruan niya si Rick kung paano haharapin ang mga zombie. Una, ang unang punto ay hindi ang pagtrato sa kanila bilang mga tao. Ang pangalawang punto ay dapat na pag-atake sa ulo. Ang pangatlong punto ay ang paggamit ng malamig na mga armas hanggat maaari upang maiwasan ang pag-akit ng higit pang mga zombie. Kakalabas lang nila, nilapitan sila ng mga zombie sa pinto. Gumamit si Rick ng baseball bat patungo sa kanyang ulo. Isang serye ng 7 o 8 bagsak na lumutas sa zombie. Ito rin ang kauna-unahang pagpatay kay Rick simula noong katapusan ng mundo. Tapos umuwi ulit si Rick. Pagkatapos ng mahinahong pagsusuri, naisip niyang dapat na buhay pa ang kanyang asawa at anak. At least ayos lang sila nung umalis sila dito kasi walang laman yung mga drawer sa bahay. Maging ang mga larawan at mga ganoong bagay ay nawala, na muling nagpasigla sa kanyang espiritu ng pakikipaglaban. At nangakong hahanapin niya ang mga ito. Sinabi ni Morgan pagkatapos na sila ay patungo sa Atlanta dahil ang radyo ay nagsabi na mayroong isang silungan doon. Kaya marahil sila ay papunta doon. Habang nasa isip ang isang target, huminto si Rick sa pagdadaldal. Kinuha ang isang set ng mga susi, at dinala si Morgan sa istasyon ng pulisya kung saan siya nagtatrabaho. Nagkaroon ng backup na electrical system para makapag-shower sila doon. Isa rin itong kasiyahan sa post-apocalyptic na mundo. Nagpalit din si Rick ng uniforme ng pulis. Pumunta sila sa armory at kinuha ang lahat ng armas na magagamit nila. Makalipas ang kalahating oras, lumabas na sila ng police station. Sinubukan ni Rick na kunin si Morgan na sumama sa kanya sa Atlanta. Ngunit tumanggi siya, ayaw niyang umalis ng bayan. Dahil siguro sa asawa niya, nais din niyang matutunan ng kanyang anak kung paano mag-shoot bago niya naisip ang pumunta sa ibang lugar. Huminto rin si Rick sa pagsisikap na akitin siya, lahat ng tao may kanya-kanyang dahilan. Binigyan siya ni Rick ng walkie-talkie. Manatiling nakikipag-ugnayan kung pupunta sila sa Atlanta sa hinaharap. Kaya, ang dalawang henerasyon ng mga pinuno ay pinaghiwalay dito. Kung gusto mo ang seryeng ito, mangyaring tandaan na mag-subscribe sa aking channel. Patuloy akong mag-update sa pelikula.